pagpapatuloy ng ating kwento, hindi na nakatiis si DJ. Bitbit ang kanyang disguise. Sinundan niya si Christine sa loob ng high-end boutique sa Maynila at doon nasaksihan niyang isang matinding silent war. Ang ambisyosang si Marilu, pilit inaagaw ang gown na nakareserve para kay Christine. Ngunit ibahin niyo ang ating queen. Sa halip na magwawala, isang charity donation at ugaling kanal slap lang ang binigay niya na nagpatahimik kay Marilu. Hanga na sana si DJ sa tapang ng asawa hanggang sa makita niyang pumili si Christine ng isang unapologetically powerful na red dress at inuparbahan ito ng kasama niyang si Pablo sa pamamagitan ng isang simpleng thumbs up. Dapat si DJ yun eh. Dapat siyang nag-a-aproba. Naku, may silosang magaganap. Simulan na natin. Douglas POV. Nagdesisyon ako na pumasok sa loob ng butik. Nagpaiwan naman si Uno sa sasakyan. Ako, nagsuot pa rin ng disguise ko na parang kawatan. Pinilit kong iayos ang lakad ko habang papasok sa butik. Ayaw kong mahalata agad at makilala ni Christine. Ang mahalaga makita ko siya, maprotektahan kung kailangan. Pero pagkapasok ko pa lang, may mainit na hangin agad ang sumalubong sa akin. Parang may tensyon na halos pumutok na sa loob ng butik. Parang may silent war, nakita ko si Christine. Kalmadong nakaupo sa isang upuan habang may staff na kinakausap si Marilu. Ma'am Marilu, I'm really sorry pero ang gown na po na yan ay naka-reserve na po kay Ma'am Christine. It was custom design specifically for her. Tumigil ako sa paglakad at bahagyang nagkubli sa likod ng isang display shelf. Kunwari tumitingin sa accessories. Pero ang atensyon ko buo sa kanila. Napatingin ako sa gown na pinag-aawayan. Damn, isa itong strapless ivory gown na gawa sa pinong tule at satin. May hand-sewn floral appliques mula dibdib pababa sa laylayan. Parang nabudburan ng mga bulaklak sa dapit hapon. Light shimmer sa ilaw at ang cut nito, classic mermaid na nagpapatingkad ng kurba ng katawan. Sino man na magsusuot nun, mapapatingin ka talaga at mapapahanga. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit gusto ito ni Marilu at nakikipag-agawan. Kahit kailan, mga agawang babaeng to. Gusto lagi may eksena. Papansin na masyado, ang sarap ilibing ng buhay. Tumayo si Christine, dahan-dahang lumapit sa manikin. Klase ang lakad, tahimik ang butik pero parang bawat yapak niya may kasamang palakpak sa utak ko. Ang atensyon ng mga costume ay nasa kanya. Pagharap niya sa lahat, hilaw siyang na pangiti pero hindi ko maipaliwanag ang ngiting yon. Ngiting hindi papatalo. You know what? Give it to the poor. Malamig ang boses ni Tin pero tinig pa lang parang kiniskis na bakal sa salamin. Maybe. She badly needs it. Maybe she thinks a beautiful gown will finally cover the stench of her rotten personality. Pumutok ang katahimikan sa paligid. Lahat sabay-sabay na pasinghap. But let me remind you, Marilu. Dahan-dahan lumapit siya sa babae na natiling matikas ang tindig. No amount of silk or satin can mask who you really are. You can perfume filth. Kahit na anong ganda ng gown ang isuot mo, ugaling kanal ka pa rin. Umaalingasaw. Kahit na isampay ka pa sa sikat ng araw ng isang taon, lalangawin ka pa rin. Parang may sumabog sa loob ko. Ang asawa ko, Christine, my wife. Damn that girl. Ang tapang mo. Kung kanina iniisip ko na ba kailangan ko siyang ipagtanggol, ngayon alam ko na kaya niya. Kaya niyang lumaban. Sinilip ko si Marilu. Mahigpit ang kuyob ng kamao niya sa tagiliran. Yung tipong konting tulak lang sa sabog na. Pero hindi siya, tinitigan lang niya si Christine at pagkatapos, nagpakawala ng isang maikling tawa na pilit ang kasiyahan. Wow, Christine, sabi ni Marilu, nilalaro mga daliri. Still better? I see, you're right, maybe I'm not classy like you. Never claim to be, but at least, I don't pretend to be a saint when I'm obviously just damaged. Tumawa siya, walang emosyon. Anyway, I'll find something better. Hindi ko kailangan makipag-agawan sa'yo, sweetheart. Sarkastikong sagot ni Christine na sa mukha ang labis sa pagtitimpi. Binaling niyang tingin sa staff. Get me something na mas maganda. Something that actually suits someone with real taste.
Sabay talikod at umalis papunta sa kabilang seksyon. Natahimik ang buong loob ng butik. Ang ibang mga customer nagkakatinginan. Walang gumagalaw. Ako na natili sa likod ng display. Nakangiti ng lihim. Ang asawa ko, ibang klase talaga. And somehow I felt it deep in my chest. I really love this woman. Widely, fiercely, and completely. Nanatili lang ako dito sa pwesto ko. Sa likod ng display stand na may naka-arrange na designer heels. Tanaw ko pa rin si Christine habang binabantayan ng kilos ni Marilu. Ibigay mo na sa kanya, malakas-lakas na sabi ni Tin sa staff. Sabay tingin kay Marilu. Consider it a donation charity work. Sabay tawa, yung tawang parang wala lang pero may panaksak sa ilalim. Kitang-kita ko kung paano lalong nanlisik ang mga mata ni Marilu. She was trying to stay calm pero mga daliri niya parang gustong punitin ng hangin. Kumunot ang noo ko. Any moment baka sumabog to. At handa ako pero imbis na magwala gumiti lang si Marilu. Peking ngiti. Thanks Christine, sabay sabi niya ng tingin sa staff. Can you please get that gown for me? I'd love to try it on. Nagkibit balikat si Christine. Sure naman, it's yours. Tumingin siya mula ulo hanggang paa ni Marilu sabay sabing, bagay sa'yo yan. Pang grand entrance talaga. Who knows? Baka yan na rin ang huling gown na may susuot mo. Dagdag na sabi niya, nakangiting may tinik saka siya tumalikod. Halos natawa ko. Damn Christine, you don't throw shade. You rain it down like a hurricane. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pagharap ni Christine parang napako mga mata niya sa isang manikin sa kabilang side ng butik. It was wearing striking red dress. Bold, elegant, unforgiving. Silk din ng tela, rich at dumadaloy na parang tubig sa liwanag. Deep V, neckline na klase pero daring. Fitted sa bewang at bumubuka pababa sa isang cascading train. May beadwork sa shoulder straps na parang mga bituin sa gabi. It was unapologetically powerful, like it was made for a queen who doesn't beg, doesn't explain. Napatigil si Christine, halos huminga ng mas malalim. Manghang-mangha sa gown. What do you think, Pao? Tanong niyang bigla. Nilingon ng lalaki na natiling tahimik sa isang sulok. Nag-thumbs up lang si Pablo. Walang salita. Isang simpleng gesture lang pero sapat para magliyab ang intuition sa mukha ni Marilu. Napangiwi din ako. Dapat ako yun eh. Dapat ako nagbibigay ng ganong approval. Pero kahit ako hindi naintingging, in fairness, ang ganda talaga ng gown. Tinawag ni Christine ng isang staff at tinuro ang gown. That one. I want that. Napangiti ang babae. Bagay na bagay po sa inyo, ma'am. Gusto niyo po bang isukat? May respetong tanong ng staff. Christine smiled softly, confidently. No need to try it on. Hinago niya ng tingin ng gown mula ulo hanggang laylayan. Just looking at it, I know it fits. I call you if I need adjustments. Tumango agad ang staff. Parang excited na iayos ang gown para sa kanya. Me? Nanatiling tahimik pa rin but deep inside. Parang akong may fireworks sa dibdib. This woman, she didn't just win the moment. She owned the entire room. Nakita kong palabas na si Marilu ng butik pero bigla tong lumingon. Marilu turned around and shattered back to Christine like a peacock on steroids. Lahat ng tao sa butik na palingon, pati ako na paatras sa rack ng evening gowns just to keep myself hidden. Thanks for your donation, bungad ni Marilu with a smile so fake. Pwede nang ipambalot ang peking jewelry. I'll make it sure that I am the most beautiful woman in the event. Tumango siya, kunwari friendly. Then she leaned forward, eyes locked on my wife like a snake ready to strike. Don't be too calm, darling. Take care of your pretty face. Maybe that's the last time you're gonna wear it. I froze. I wasn't sure if that was a threat or a twisted compliment. Pero ibang kutob ko. Tangina mo, Marilu. That was not just a joke. That was personal. May binabalak to for sure. Christine didn't flinch. Ang tapang talaga ng asawa ko. She smirked, steady at walang effort. Oh, you worried about my face? Sabay tingin kay Marilu from head to toe. Parang tulad ng isang doktor na may nakita ng incurable. Don't be. This face is insured, enhanced by peace of mind and good karma. You should try it sometime. Marilu laughed, humorless. Yung tawang halata mong pilit pero may halong asar. Then she turned around and walked out of the boutique na parang kontrabida sa mga teleserye. And she is. Kahit na sa real life. Pero ako hindi natawa sa sinabi niya. Napansin kong saglit na pagbabago sa mukha ni Christine.
konting pagigpit ng hawak sa clutch bag niya. Silent panic sa mga mata niya. Hindi halata sa iba pero kabisado kong asawa ko. She was shaken, kahit na konti. Then, here comes Pablo. Saktong timing na parang gustong maging hero sa telenovela. Lumapit sa kanya at niyakap siya from the side. Hey, you okay? Yap, narinig ko yon kahit na halos nasa kabilang aisle ako. My jaw clenched. Damn, niyakap na naman ng gagong yun ng asawa ko. Sumingot ako ng hangin para kulmalma. Kailangan ko ng move. Dapat kumalas siya sa asawa ko, putya. Wala siyang karapatan na yakapin si Christine. Akin yan. Napalingon ako sa gilid. A pair of high heels sat too close to the edge of a display stand. A green. Perfect. Kinuha kong isa at binagsak ko sa sahig. Nice and loud at mabilis akong makbang palayo konti. Lumingon si Christine. Pablo stepped back and the moment was broken. Exactly what I wanted. Gago, may payakap-yakap ka pa. Ay, sorry, nahulog yata, sabi ng staff. Sabay balik ng sapatos sa rack. She took it to the small nod, then lifted her gaze toward my direction. Damn it, nagkatinginan kami saglit. She didn't look surprised, just observant. Tila kinikilala ko, kaya pa simple kong inayos ang cup na suot ko at ang shades. Then she looked away and walked off toward the cashier. But I saw it. A small smile, subtle, pero sapat na para mapansin ko. Napangiti ako kahit na pinipigilan ko. Ang galing mo talaga, wife. I stayed behind the rack, keeping my distance. Watching, protecting her, making sure Pablo kept his damn hands to himself. I wasn't supposed to be here na sundan ito. May tiwala ko sa asawa ko, pero sa kasama niya wala. Tama si Uno, istorker ako ng sarili kong asawa. Pero to the hell with pride, pakialam ko, to hell with this feeling ng lalim-lalim na. Mahal na mahal kong babaeng ito. Natural lang na protektahan ko. If stalking my own wife in a boutique like some undercover idiot was what it took just to make sure she's okay, then fine, at least I get to see her confident, fearless and beautiful. Mine still mine, only mine. Ready ng reservation natin sa dinner. Narinig kong sabi ni Pablo, sabay tingin sa relo niya. Napatigil ako. Dinner? Nawala sa isip ko. Bigla ako napalingon sa glass wall ng butik. Gabi na pala. Hindi ko malang namalayan ang oras. Ilang oras na ba ako nakatambay dito? And worst, naiwan ko si Uno sa sasakyan. Tsak na board ng gagong yun. Putik, pero hindi si Uno ang biggest concern ko ngayon. It was Christine at ang dinner date nila. Baka kung anong ilagay niya sa inumin ng asawa ko. It can't be. Think, Douglas. I clenched my fist inside my jacket pockets. You're not going to that damn dinner. Not with him. Pero paano? Hindi pwedeng sumugod. Hindi ako pwedeng magpakita. Kailangan ng diskarte. Pagkababa ng card ni Tin sa cashier, sumunod na kaagad ang dalawang staff na may hawak na gown niya, may ingat at parang nagdadala ng corona ng Reyna. Pablo opened the door for her like the gentleman he pretends to be. I moved fast. Sumingit ako sa likod ng isang mannequin rack tapos diretso sa pintuan. Lumabas ako sakto sa paglabas nila. Hindi nila ako napansin. Thank God for this stupid disguise. Pagkaabot ni Pablo ng kamay niya kay Christine papunta sa sakyan, napansin kong konting hesitation sa mga mata ni Christine pero tinanggap niya pa rin. Damn, that should be me. That was me. But now he's playing my part. Too smooth. Too calculated. Hindi ako papayag. Hindi talaga pwede. Habang may masama akong kutob sa lalaking ito, sumakay sila sa kotse, iniwan ng staff sa may sidewalk. Tumigil lang siya para ayusin ang zipper ng garment bag that gave me just enough time to move. I ran to Uno's car. Bang on the window. Bumaba si Uno agad. Gulat na gulat. Ano? Tapos na yung disguise? Wala nang oras. Sundon man kotse na yun. Sabay turo ko sa kotse ni Pablo. Hindi ko alam kung saan sila magdi-dinner pero hindi ako papayag na siya lang ang kasama ng asawa ko. Kabadong sabi ko, napataas kamay si Uno. Okay, sagot niya agad na sumakay sa driver's seat. Pagkaupo ko sa passenger seat napatingin ako sa malayo, kita ko pa rin ang profile ni Christine mula sa likod ng tinted window ng sasakyan nila. I took a deep breath. Hindi ko alam kung selos lang ba to o pride o instinct. Siguro lahat. Pero isang bagay lang ang malinaw, she's mine at walang kahit na sinong ang pwedeng lumapit sa kanya nang hindi ako nakabantay. Tahimik lang ako sa loob ng sasakyan habang sinusundan namin ang kotse ni Pablo. Mabagal lang ang takbo nila para bang wala silang iniintinding oras.
Para bang sinasadya niyang pabagali ng oras para makasamang asawa ko ng matagal. Pagliko nila sa Ayala, napakunot ng noo ko. Papunta sila sa Makati side at nang tuluyan silang tumigil sa harap ng Manila Peninsula. Mas lalo kong nainis. Talaga? Hotel? Napamura ako ng mahina. Mula sa loob ng sasakyan ni Uno, kitang-kita ko si Pablo na bumaba ng kotse at umikot sa passenger side. Binuksan niya ang pinto at inabot ang kamay niya kay Christine. Putya naman, Tin. Hindi mo lang umiwas. Pinaalalayan pang sarili pababa. Holding hands habang naglalakad papasok sa hotel entrance. Damn it. Uno, nakita mo yon? Galit kong tanong. Uno pouted his lips and nodded. Yup, crystal clear. Sagot niya nung para bang wala lang. Sweet nga sila parang couple. Dagdag niya pa na tila ng aasar pa. Gago ka ba? Singhal ko. Ilang araw pa lang ako nawala. May ka-date na siya. Di wag kang mawala. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magtago ka? Ewan ko ba at napapayag ako ni Ashley sa ganitong setup. Pero kailangan talaga to sa plano. Mahirap na kapag nalaman nilang buhay ako. Napahigpit ang kuyom ko sa mga kamao ko. Halos magpapadyak ako sa inis. Parang batang gustong magwala. Pinipigilan ko sarili kong bumaba. Sumugod, guluhin ang dinner nila. Pero ano bang laban ko? Lalaki pa lang ako ngayon sa dilim. Habang she's out there, walking with another man. Dam, tama ba ito Uno? Tanong ko. Siguro iniisip niya wala na ako, kaya malaya na siyang makikipag-date Uno shrug. Kung ako si Tin, yun din ang isipin ko na wala ka na, kaya move on. Gatong pa nito, walang kwentang kausap. Utang ina naman bulong ko. Bakit? Tama naman ako ikaw rin naman. Kung wala na si Tin, hindi ka rin ba makikipag-date? Ako nga kung may pagkakataon, go. Bakit ako magluluksa kung pwede kong akong lumigaya? Napaikong ako, kakaiba talagang mindset nito. Hayop ka talaga. Wala kang puso. Eritado kong sagot. Bro, sa libro lang ang happily ever after. Sa totoong buhay, enjoy while it lasts. Kaya ako, collect and select. Pagmamayabang pa nito. Gago ka talaga. Mura ko sa kanya. Hindi tayo magkapareho. One woman, one man to. Loyal ako. Tanga ka lang. Kasi hindi mo pa ako naiintindihan. Hindi ka pa kasi nagmamahal ng totoo kaya wala kang alam sa nararamdaman ko ngayon. Inis na inis kong sabi kay Uno. Che, magseryoso ka nga minsan sa buhay. Hindi puro babae. Hindi ka mabubuhay sa puro lande. Pero tinawanan niya lang ako. Napapailing ako. Never mind. Wala rin naman ako mapapala sa pangaralan ka. Palibasa mana ka sa tatay mong certified womanizer. Uy, wag ganyan. Proud ako dun. Darating ang araw iibig ka rin putik. Tignan natin kung hindi ka maghabol. Tulad ng ginawa ng tatay mo. Kung sa bagay, may tin ka. Kasi ako, wala pa akong tin sa buhay. Pang-asar niya habang nakangisi. Hayop ka talaga. Tahimik kami ng ilang segundo hanggang bigla niyang sinabi. Baba ka na. Habulin mo na yung love of my life mo. Pambubos ka niya. Baka putol ko kaagad. Medyo iritado. Baka kumakain na sila. Sagot niya sabay tawa. Napatingin ako sa loob ng hotel entrance kung saan pumasok sina Christine at Pablo. Inayos kong disguise ko. Bumaba ng sasakyan at mahigpit na sinaradang pinto. Let's see how sweet this dinner ends. Diretso na akong pumasok. Sa loob ng resto ng hotel, napapili ako ng maupot sa pinakadulong bahagi ng restaurant. Medyo madilim sa area. At sakto lang ang anggulo para makita kong buong table ni Natin at Pablo. Kitang-kita ko sila kaagad. Nagpukol si Tin ng tawa sa isang sinabing joke yata ni Pablo. Tumawa rin si Gago. Alam mo yung tawang may kasamang pailalim na titig? Yung tipong, I'm so charming, it hurts, vibe. Putik, kung may kutsilo lang akong hawak, baka nasaksak ko na siya. Napakuyumang kamao ko. Gusto ko nang sumugod. Gusto ko siyang kaladkarin palabas ng restaurant pero hindi pwede. Isa si Pablo sa mga iniimbestigahan namin. Hindi pwedeng masira ang buong plano dahil lang sa pride ko at selos. Pero mahirap. Mahirap kapag ang puso nang nasasagasaan, lalo nang makita kong pinatong ni Pablo ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Tin. Tapos parang baliwala sa asawa ko. Buisit naman Tin. Really? In public pa talaga? Tin, wala man lang pullback. Hinayaan niya lang. Pa-smile-smile pa si Pablo. Akala mo nakakabighani pero sa akin nakakabwisit. Gusto kong batuhin ng baso. Lumapit ang waiter. Sir, would you like to order? Napatingin ako sa kanya at pilit ang ngiti. Tubig lang. Nagtaas ng kilay ang waiter. Just water, sir? Tubig nga lang. Ulit ko sa isip ko.
Gutom ako pero mas gutom ako sa dugo ni Pablo. Tumingin ulit ako sa table ng dalawa. Pinupunasan pa ni Pablo ang bibig ni Tina ng napkin. Wow ha, talaga? Ganyan na ba kayo ka-close? Wisit talaga. Noon pa lang sa mga pelikula nila, ramdam ko na hindi lang acting ang ginagawa ng demonyong to. May halong libog, may halong masamang intensyon. Yung mga halik nila sa screen, parang hindi scripted. Yung titig, hindi yun dahil may direktor. Yun ay dahil gusto talaga ni Pablo, asawa ko. Clingy si Gago. Hindi yun bago sa akin pero hindi ko akalaing aabot sa ganito na habang wala ako, siyang papalit at sasamantali ng sitwasyon ang asawa ko habang nangungulila sa akin. Napahawak ako sa lamesa. Tinignan ko si Tin. May ilang beses siyang parang uneasy. Hindi siya kasing relaxed na mga naunang segundo. Pansin ko rin palingaling nga siya. Good, at least hindi pa siya tuluyang natatangay sa kalokohan ng lalaking ito. Pero kailangan ko ng plano. Hindi pwedeng tapusin lang ang gabing ito na kasama pa rin niya si Pablo. Kailangan siyang umuwi. Kailangan niya maramdamang hindi itong tamang kasama. Ang problema lang, paano? Hindi na ako makapirmi sa kinupaan ko. Parang may namumuong bagyo sa dibdib ko habang pinapanood ko na ginagapang ni Pablo si Tina para bang wala akong pinagdaanan sa babae. Siyempre may kalokohan din ako dati. Tinawag ko ulit ang waiter. May naisip ako, lumapit agad at medyo hisitant. Siguro dahil kanina pa ako nakaupo at tubig lang ang order. Boss, sabi ko, pabulong. May hingin akong pabor. Simple lang naman, kampante ko pang sabi. Gumiti siya, yung tipong polite pero halatang may kaba. Pwede ba? Buhusan mo ng tubig yung artistang si Pablo. Nag-blink siya. Akala ko tuloy na siyang na-freeze sa kinatatayuan niya. Po? Tanong niya. Akala mo hindi niya ako nadinig. Sir, regular customer po namin si Sir Pablo. Kahit po si Ma'am Christine. Napapikit ako sa iritasyon. Tubig lang. Promise. Walang damage. Parang palabasin na. Aksidente lang. Tipong, oops, sorry sir, nadulas ako. Ganon. Kaya mo yun boss? Utos ko na parang madali lang gawin ang pinapagawa ko. Umiling siya kagad at napakamot ng ulo. Sir, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi ka mawawalan ng trabaho kung di nila malalaman na sinadya mo. Hinugot ko ang wallet ko at naglabas ako ng 3,000. Siniksik ko sa pagitan ng menu. Napatingin siya sa pera tapos sa akin, tapos ulit sa pera. Kita ko sa mga mata niya na kumakalkula ng konsensya laban sa pangangailangan. Parang awa mo na, tubig lang. Hindi ko sinabing sabuyan mo ng gas, di ba? Dagdag ko pa, na para akong isang direktor. Ilang segundo pa't umiling siya ng dahan-dahan pero yung tipong parang hindi talaga sigurado sa sarili niya. Pero sabay niyang dinampot yung menu. Okay po sir, bulong niya. Pero pag po ako nasuspend, kayo pong sasagot ha. Promise, sagot ko. Pero hindi ka mahuhuli. Galingan mo lang ha, yung pagdulas. Pagkaalis niya, mabilis kong kinuha ang phone ko, tinawagan si mommy. Isang ring pa lang, sinagot na. DJ, anak. Ma'am, tawagan mo si Tin. Ngayon na, huwag mo sasabihin na ako may utos. Basta tawagan mo lang, kausapin mo siya. Kahit na ano lang, basta mapalayo lang siya. Idahilan mo yung mga bata. Bakit? Ma'am, please, just do it. Okay, okay na, tatawagan ko na siya. Pagkaputol ng tawag, tumingin ako pabalik sa table nila. Saktong tumunog ang cellphone ni Christine. Tumigil siya sa panguyat, kinuha ang phone mula sa maliit niyang bag. Sandaling nagpaalam kay Pablo bago tumayo papunta sa hallway ng restroom. Yes, perfect timing. Now, it's showtime. Bumalik ang waiter, dala-dala ang baso ng tubig. Kinabahan ako pero excited din. Para akong bata sa school na may ginawang kalokohan sa loob ng classroom. Habang papalapit siya sa mesa ng dalawa, bigla siyang nagkunwaring natapilok. May konti, ay! Pa siyang habang nagkaikis ang paa, diretsong tubig kay Pablo na tumilapon sa kanyang dibdib. Napatingin si Pablo sa waiter na parang titirahin ng kidlat. Oh my God! I'm so sorry sir! Ani ng waiter kunwaring nagpanik. Ako halos mabununan sa pagtawa. Halos mapatumba akong baso ng tubig ko sa kilig. Yung klaseng kilig ng galit. Yung tipong yes, justice, kahit na walang korte. Pablo stood up, basang-basa at mukhang nilalamig. Mukhang basang sisiw na nawala ng dignity. Sayang wala si Christine pero at least mission accomplished. Nabawasan kahit papano yung yabang ng gagong yun at ngayon kailangan ko lang hintayin ng tamang oras. Kailangan kong tawagan si Uno para siyang sumundo kay Tin dahil isang maling galaw pa ni Pablo, hindi lang tubig ang ipapabuhos ko. Pagbalik ni Tin sa mesa nila,
Dala pa niya yung classy composed na aura niya pero halata sa mukha niyang pagtataka. Tumigil siya sa harap ni Pablo sabay turo sa basang parte ng polo nito. Anong nangyari? Tanong niya. Curious. Si Pablo umiling lang at nagkamot sa batok pero halata sa mga mata niyang pagtitimpi. Para bang hindi niya rin maipaliwanag kung paano siya magiging basang sisiw sa gitna ng hotel resto. Water accident. Sagot ni Gago. Nadulas daw tong tangang waiter na to. Asar na sabi nito. Napataas ang kilay ni Tin. Masamang tiningnan ang waiter. Mag-ingat ka sa susunod, okay? Paalala niya sa waiter. Naghanap agad ng tissue si Tin para ipuna sa dibdib ni Pablo. Shit, napamura na naman ako. Pero si Pablo, lumingon siya sa waiter na ngayon ay halos maglaho. Sa kinatatayuan niya, yung itsura ni Pablo, mix ng galit at hiya. Pero pinipigilan niyang sumabog dahil siguro public figure siya. Nagkatinginan kami ng waiter. Napalingon si Tin sa direksyong tinitingnan ng waiter. Straight sa gawi ko mismo. Nagtagpo ang mga mata namin at agad ako umiwas. Kunwari tumingin sa malayo pero kahit na nakatingin na ako sa ibang direksyon, ramdam kong nanatili ang tingin niya sa akin. Sa peripheral vision ko, hindi ako pwedeng magkamali at doon ko nakita si Smirk. Nagdududa na kaya siya? Alam ko. Lumapit si Pablo sa kanya at may binulong dahilan para mawalang atensyon niya sa akin. Hindi ko narinig pero yung posture ni Pablo, parang may ibang gustong gawin. Ngumiti si Tin at tumango kay Pablo. Tapos sabay silang tumayo, papalabas ng restaurant. Naalerto ako. Saan sila pupunta? Ay mga ka-listeners, aminin nyo, sinong pumapalakpak sa inyo ng baratin at supili ni Christine ang kamalditahan ni Marilu sa loob ng butik? Talaga namang queen behavior. Walang kahirap-hirap na ipamukha na ugali hindi nabibili ng mamahaling sutlao sa Tin. Pero syempre, ang tunay na nagdala ng sharing ito ngayon ay ang ating bilyonaryong stalker na si DJ. Sino ba naman na mag-aakala na ang makapangyarihang Douglas Jan Bentacourt ay gagamit ng 3,000 piso at diskarte sa waiter para lang gawing basang sisiw si Pablo sa gitna ng Manila Peninsula. Nakakakigil na nakakakilig. Sa gitna na nakakaaliw na tagpo ng selos at paghihiganti na ito, may isang mahalagang aral na iniwan sa atin ang kabanatang ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi marunong mapagod na magbantay. Ngunit ang tiwalay mas tumitibay kapag ito'y dinadaan sa tamang panahon at katapatan. Nakita natin kung paano naging handa si DJ na ibaba ang kanyang pride, magsuot ng disguise at magmukhang stalker para lang masigurong ligtas ang kanyang asawa. Pinapakita nito na kapag mahal mo isang tao, gagawa ka ng paraan para maprotektahan siya mula sa mga tao na may maling intensyon. Ngunit kaakibat nito, pinapaalala rin sa atin ang tapang ni Christine na isang babaeng may malinis na budhi at mabuting karma ay hindi nangangailangan ng ibang tao para ipaglaban ang kanyang dignidad. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang hamon ngayon kay DJ ay kung paano niya panatanatihing buong tiwala ng kanyang asawa kapag dumating ang oras na kailangan niya na magpakita at tapusin ng larong ito ng pagtatago. Naku, exciting! Kaya wag palalagpasin ang susunod nating kabanata.